Akala ni Putin na imposibleng mangyari ito. Nang iligal na inangkin ng Russia ang Crimea noong 2014, akala ni Putin tapos ng laban. Wala raw sapat na tao ang Ukraine para bawiin ito at masyado silang mahina at duwag. Hindi na muling mapapalaya ang Crimea. Grabe, ang laki ng pinagbago ng panahon. Mas makapangyarihan na ang Ukraine na yon at kakagawa lang nila ng malaking hakbang para sa ganap na pagpapalaya ng Crimea. Matinding dagok ang natanggap ng Russia na may mensaheng di inasahan ni Putin. Lumayas kayo sa Crimea o palalayasin kayo ng Ukraine? Ayaw umatras ni Putin, kaya pinarusahan siya ng Ukraine sa pamamagitan ng sunod-sunod na matitinding pag-atake. Simulan natin sa nangyari sa pinakalihim na Iskander missile base ng Rusya. Noong Abril 28, ibinalita ng Special Operations Forces ng Ukraine, SSO, sa telegram na nagawa nilang isang imposibleng gawain. Lalo na't hindi dapat alam ng Ukraine ang pinakabagong target nila sa Crimea. Noong gabi ng Abril 28, inatake ng mga drone ng SSO Middle Strike Units ang imbakan ng Iskander Operational Tactical Missile Systems, ayon sa SSO. Dagdag pa nila, ang kagamitan ay nasa dating missile base, malapit sa barya ng Ovrovsky, 40 kilometer, silangan ng sinakop na Simferopol. Malaking dagok ito sa Russia. Ang kanilang lihim na Iskander site ay isa sa ilang pinatibay na silungan na itinayo sa Crimea noong Soviet era. Noong panahon ng Cold War, ang mga lugar na ito ay ginamit bilang mga silungan ng imbakan para sa mga Soviet R-5 medium-range ballistic missiles. Ngayon, ginagamit ito ng Russia para sa kanilang mga Iskans. Bawat isa sa mga nakatagong bunker na ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa at pinoprotektahan ng makakapal na patong ng konkreto na umabot hanggang 60 sentimetro o halos 2 talampakan ang kapal. Kinailangan ng Ukraine na mapagtagumpayan ng proteksyong ito kasama ng patong ng lupa na inilagay sa ibabaw ng mga bunker. Ginawa nila ito sa Crimea noong Abril 28. Ayon sa New Voice of Ukraine, FP2 ang ginamit ng Ukraine sa pinakabagong pag-atake sa Crimea. Ang middle strike drone ng Farpoint na gumagawa rin ng Flamingo drone missile hybrid ng Ukraine ay pwedeng lagyan ng malalaking warhead na kayang tumagos sa konkreto. Sa ngayon, ang warhead na yon ay may bigat na 100 at 5 kilo o 231 libra. Ayon sa Farpoint, plano nilang palakasin pa ang FP2 drone sa pamamagitan ng 100 at 50 kilo o 330 liblang warhead sa inaharap. Kaya Putin, kahit malala ang pag-atake noong Abril 28 sa iyong mga Iskander, pwede pa itong dumala. Hindi naging maganda para kay Putin at sa pananakop niya sa Ukraine ang nangyari sa lihim na base ng Iskander ng Russia. Gumamit lang ang Ukraine ng murang mga drone para sirain ng isang storage facility na kinaroroonan ng mga Iskander missile na ayon sa UKR Inform ay nakakahalaga ng hanggang $4 milyong bawat paglulunsad para sa Russia. Ganyan ang balik-puhunan na hinahangad ng Ukraine. At ang kakayahang ito na umatake ng mura at madalas ang tumutugma sa estratehiyang ginawa ng Ukraine para mabawi ang Crimea mula sa hawak ni Putin ng tuluyan. Ang mga ganitong pag-atake ang sanhi ng pagbabago sa sitwasyon sa Crimea. Bago natin talakayin, matinding dago kay Putin ang pagkawala ng mga Iskander missile dahil sa mga drone ng Ukraine. Hindi lang pera ang nawala sa Ovrovsky noong Abril 28. Matagal nang ginagamit ni Putin ang Iskander missile para takutin ang Ukraine mula nang simulan ang pananakop. Kayang lumipad ang Iskander ballistic missile ng hanggang 500 kilometer o 311 milya kaya makatuwiran itong itago sa Crimea. Saklaw ng sinakop na peninsula, ang malaking bahagi ng mainland Ukraine. Naglabas ang Russia ng iba't ibang bersyon ng Iskander warheads, kasama ang cluster version na inilulunsad ng Russia sa Ukraine mula pa nung hindi bababa sa Abril 2025. Oo, kaya rin magdala ng nuclear warhead ng Iskander-M. Basta may Iskander missile si Putin sa Crimea, napananatili niya ang pahiwatig ng bantang nuclear na paglipol laban sa Ukraine. Malakas ang implikasyong yon, kahit walang nuclear warheads ang Russia sa Crimea. Bawat matagumpay na pag-atake sa Ukraine gamit ang mga Iskander ay paalala ng mas malalang maaari mangyari. Tama ang ginawa ng Ukraine noong Abril 28 nang sirain nila ang lihim na imbakan ng Iskander. Nabawas ng Ukraine ang missile capability ng Russia, kaya huminang banta ni Putin sa mainland. At hindi pa doon natapos ang Ukraine. Una, winasak nilang konkreto at posibleng mas maraming drone ang sumira sa mga Iskander missile sa lihim na imbakan ng Russia. Noong Mayo 2, nagkaroon ulit ng pag-atake laban sa kakayahang Iskander ng Russia sa Crimea. Sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine ang tumama sa buong grupo ng Iskander missile system
at ilang radar installation sa sinakop na peninsula, ayon sa United 24 Media. Ang nakikikita natin dito ay isang sinadyang kampanya upang bawasan ang pagiging kapaki-pakinabang ng Crimea bilang kasangkapang pang-opensiba para kay Putin. Kung di siya makapagpalunsad ng mga Iskander mula sa peninsula, ano pa magagawa niya? Iyan ang tanong na iniisip ni Putin habang sinisira ng mga drone ng Ukraine ang mga Iskander missile ng Russia. Para sa mga Rusong lumipat sa Crimea matapos ang ilegal na aneksasyon ni Putin, hindi na mahalaga kung ano ang tatamaan ng Ukraine. Ang mahalaga ay may tinamaan ng Ukraine at ilang taon na itong nagsasagawa ng ganitong mga pag-atake. Nakasalalay ang kontrol ni Putin sa Crimea sa kakayahan niyang protektahan ang peninsula. Malinaw na humihina ang proteksyong yon. At bawat drone na pinapadala ng Ukraine sa sinakop na himpapawid ng Crimea ay paalala sa mga tao ng Russia na ang digmaang sinimula ng kanilang leader ay maaring dumating sa kanilang mga pintuan anumang oras. Kung aalis ang mga sibilyan ng Russia, hihina ang kontrol ni Putin sa Crimea. Ang ginagawa ng Ukraine dito ay ang pagpapadala ng mensahe sa mga sibilyang yon. Umalis na kayo habang maaari pa, dahil lalo lang itong lalala. Para tumatak ang mensahe, kailangang bigyang diin ito ng Ukraine. Magandang simula ang pag-atake sa mga pasilidad ng Iskanda at radar. Maganda ito para mapigilan ang missile strike sa Ukraine at magbukas ng mas maraming drone attack laban sa ari-arian ng Russia sa Crimea sa hinaharap. Kailangan ipaalam ng Ukraine sa mga mananakop na paubos na ang oras nila kung gusto nilang umalis sa Crimea. Ang kalinawan para sa mga gustong kolonisador ni Putin ay dumating 2 araw matapos tamaan ng Ukraine ang lihim na silungan ng Iskanda ng Russia. Tinarget ng Ukraine ang Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea sa kalupaang bahagi ng Russia. Mas eksakto, nagbigay ng babalang putok ang Ukraine na nagpabatid sa mga mananakop ng Crimea na naghahanda itong alisin ang tulay sa ekwasyon. Noong Abril, 30 inanunsyo ng hukbong dagat ng Ukraine sa Telegram na neutralisa nila ang ilang bangkang pansiguridad ng FSB na nagbabantay sa tulay ng Kerch. Noong gabi ng Abril 30, 226 na sira ng mga puwersa at kagamitan ng hukbong dagat ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga barko at bangka sa lugar ng Kerch Strait, ayon sa pahayag ng hukbong dagat ng Ukraine. Ayon pa sa kanila, alam nila kung anong tinamaan nila. Anila, tinamaan sa pag-atake ang FSB patrol boat Zobol at anti-sabotage boat Ratchanok ng Russian Federation. Bilang resulta ng pag-atake, nagkaroon ng mga patay at sugatan ng kalaban. Siyempre, hindi tulay ang mga bangka. Pero hindi yun ang punto. Dalawa ang ginawa ng Ukraine dito. Nagbigay ito ng babala sa sinumang nasa sinakop na Crimea na handa o kayang makinig. Isa-isang pinabagsak ang mga bangkang nagbabantay sa Kerch Bridge. Kung nagawa nila yon, isipin mo kung ano pa kaya ng Ukraine sa tulay. Hindi na bago sa Ukraine ang issue sa tulay na yan. Ang tulay na nagsisilbing lifeline sa mainland Russia ay ilang beses nang tinamaan. Huli noong Hunyo, 2025 nang gumamit ang Ukraine ng mahigit 1,000 kilo o humigit kumulang 2,200 libra ng TNT para lagyan ng mina ang suporta ng Kerch Bridge. Maaring sundan pa ng mas maraming atake sa tulay ang pagsabog na yon. Nadadalhin tayo sa pangalawang aspeto ng pag-atake ng Ukraine. Pagtatayo ito ng pundasyon. Ngayon, inalis ang mga bangka ng gwardiya ng Russia. Bukas, mismong tulay na ang target. Lumilikha ang Ukraine ng ligtas na mga rutang pandagat para magpadala ng maritime drone at sandata sa tulay ng Kerch. Hindi ito nagkataon lang na nangyayari ang ganitong uri ng pag-atake habang nagpapakilalang Ukraine ng mga bago at pinahusay na bersyon ng kanilang mga drone sa kanilang bigmaan laban sa Russia. Marahil ang pinakasikat sa mga maritime drone na ito ay ang Sea Baby. At ang drone na yon ay nakatanggap ng mga upgrade noong Oktubre 2025 na nagdala ng kapasidad ng kargamento nito hanggang 2,000 kilo o mahigit 4,400 libra. Iyan ay doble ng TNT na ginamit ng Ukraine para sirain ang suporta ng Kerch Bridge noong 2025. At ito ang ayaw makita ng Russia na lumalapit sa kanilang mahalagang tulay sa 2026. Posibleng mangyari na yon ngayon dahil wala na ang mga guard boats. Pero may mas malaki pang nangyayari. Ang dalawang tila magkahiwalay at kahangahang pag-atake sa Crimea ay may mas malaking layunin. Tungkol ito sa pagpapalis sa Russia mula sa sinakop na peninsula sa parang hindi inaasahan ng sinuman na nagbabago sa lahat. Bago yan, nanonood ka ng The Military Show. Ito ang dahilan ng paggawa namin ng mga video para ipaliwanag ang mga bagay na di nakikita sa digmaan. Mag-subscribe na yon para hindi mo ma-miss ang aming mga pagsusuri. Ngayon,
Hindi agad makukuha ng Ukraine ang Crimea sa tradisyonal na paraan. Hindi talaga opsyon ang magpadala ng libu-libong sundalo para lusubin ang peninsula. Kailangan ng Ukraine ng mas maraming tao para ipantanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Russia. Lalo na sa Donetsk, kung saan naglunsad ng opensiba ang Russia na malamang magtuloy-tuloy ng matagal sa loob ng taon. Ang isang opensibang lupa sa Crimea ay mangangailangan ng pagtawag ng mga reserba na kailangang panatiling handa para lumaban sa silangan ng Ukraine. Sa lohistika, mahirap gawin ang opensibang lupa sa Crimea. Matagal na natipon ng tropa si Putin sa peninsula at pinaniniwala ang naroon pa rin ang karamihan sa 32,500 sundalong itinalaga niya sa peninsula pagsapit ng 2020 at handa silang ipagtanggol ito laban sa opensibang lupa. Kahit hindi na kailangang mag-alala ng Ukraine tungkol sa pagtatanggol sa sarili nito, magiging napakalaking hamon pa rin ang isang tradisyonal na opensiba laban sa sinakop na Crimea. Kaunti lang ang opsyon ng Ukraine sa pagpasok ng tropa sa peninsula. Hindi imposible ang amphibious assault kahit matagumpay na winasak ng Ukraine ang maraming asset ng Black Sea Fleet ng Russia sa digmaan. Lahat ng iyon ay nakamit gamit ang mga misil at drone. Walang sapat na kakayahang pandagat ang Ukraine para magpadala ng libu-libong tropa sa Black Sea papuntang Crimea. At tiyak na magdudulot ito ng maraming kaswalti dahil paputukan sila ng Russia. Mas magandang opsyon ang tumawid papuntang Crimea sa Sivash, isang lugar ng mabababaw na mga lagu na pwedeng tawirin kapag mababa ang tubig, kahit delikado pa rin ito. Ang Sivash ay posibleng choke point na target ng artilleria at misil ng Russia, pati na rin ang 3 milyang lupang nadudugtong sa Crimea at Kherson. Ang isthmus ng Perikop ay masyadong makitip para makapagpadala ang Ukraine ng tropa sa Crimea nang hindi nakakaroon ng malaking kaswalti dahil sa depensa ng Russia. Hindi opsyon para sa Ukraine ang pagpapalaya sa Crimea sa tradisyonal na paraang militar. Hindi naman kailangan ganon. Ang susi sa paghawak ni Putin sa Crimea ay ang kakayahan niyang protektahan ng peninsula para sa mga Rusong lumipat doon matapos ang ilegal niyang aneksasyon. Simple lang ang kasunduan. Ang mga mamamayan doon ay ginagawang mas Ruso ang Crimea para kay Putin at tinitiyak niyang hindi araw-araw binubomba ng drone at missile ng Ukraine ang Crimea. Doon nakikita ng Ukraine ang tsansa sa paglaya ng Crimea. Isang hindi tradisyonal na paraan ang ginagamit ngayon sa peninsula. Ang estratehiya ng Ukraine sa Crimea ay pahinain ang kontrol ni Putin sa pamamagitan ng patuloy na pagsira sa mga kagamitang militar na nagbibigay seguridad sa mga Ruso sa peninsula. Ang opensibang pandagat ng Ukraine laban sa Black Sea Fleet ng Russia ang unang bahagi ng plano. Sa unang 2 taon ng digmaan, sunod-sunod na pinabagsak ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Russia sa fleet na yon. Patuloy pa rin nila itong ginagawa. Noong gabi ng Abril, 18 tinarget ng Ukraine ang 2 barkong panglapag ng Russia sa sinakop na Crimea. Ang estratehiya laban sa Black Sea Fleet ay nagdulot ng pagkasira o pagka-disable ng 1/3 ng fleet. Kaya inalis ni Putin ang mga barkong pandigma ng Russia mula sa punong himpilan sa Sevastopol. Nagkaroon ng butas sa depensa ng Russia sa Crimea. Hindi lang ito butas. Malaking sugat ito sa depensa dahil umatras ang puwersang pandagat ng Russia mula Crimea papuntang Novorossiysk na mas hindi epektibo. Malinis na ang Black Sea, kaya nakatutok na ang Ukraine sa ikalawang bahagi ng estratehiya. Ang tuloy-tuloy at sistematikong pagpapahina ng mga kagamitang militar sa Crimea. Pinahina ng Ukraine ang Crimea, kaya hindi na nito magampanan ang lohistika na papel na inaasahan ni Putin nung simula ng pananakop. Naputol ang supply chain papasok at palabas ng Crimea, kaya lalong naiiwan ng peninsula na hiwalay at walang suporta. Kasabay nito, laging mas agresibo ang Ukraine sa pag-atake sa Crimea. Ang mga nabanggit natin ay ilan lamang sa maraming halimbawa ng mga pag-atake na tumarget sa lahat mula sa depensa ng himpapawid ng Russia hanggang sa pagtitipon ng mga tropa. Malalakas ang mga pag-atake sa depensa ng himpapawid ng Russia, kaya nabuksan ang mga aerial corridor na ginamit ng Ukraine para makarating ang kanilang mga drone sa mga lihim na base ng Iskanda. Ngayon, halos walang linggo na lumilipas na hindi natin naririnig ang tungkol sa panibagong pag-atake ng Ukraine laban sa depensa ng himpapawid ng Crimea. Halimbawa, noong Abril 29, kinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang MR-10 radar station at isang air defense system sa isang gabi ng mga pag-atake kung saan tinamaan din ng bansa ang isang oil depot sa Crimea. Paulit-ulit itong nangyayari. Sa bawat atake, pinapakita ng Ukraine sa mga mananakop na Ruso sa Crimea na hindi sila ligtas at hindi sila kayang protektahan ni Putin. Kahit magpadala pa ng dagdag na depensa si Putin sa Crimea para palitan ng nawala, winawasak ito ng Ukraine at sinasamantala na humihina ang Russia sa ibang bahagi
habang sinusubukang panatilihin ni Putin ang kontrol sa Crimea. Hindi na kailangang magpadala ng sundalo ang Ukraine sa Crimea. Ginagamamitan ng Ukraine ng mga drones sa impapawid at dagat at mga misil ang sinakop na peninsula. Binobomba ito hanggang sa mapilitan itong sumuko nang hindi nila kailangang pumasok mismo roon. Mahalaga ito dahil tinatakot ang mga sibilyang Ruso. Hindi tinatarget ng Ukraine ang mga sibilyan. Hindi si Zelensky, si Putin. Pero ang ginagawa ng Ukraine sa bawat matagumpay nilang pag-atake ay lumika ng kagustuhan sa mga sibilyang iyon na umalis agad-agad hanggat maaari. Kalokohan ang Russification na gusto ni Putin. Kung di niya kayang tuparin ang kasunduan, mas pipiliin ng mga tao bumalik sa mas ligtas na lungsod sa mainland Russia. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayang tamaan ng Ukraine ang mga lungsod na yon, pero hindi nila ito babanatan ng kasing dalas ng ginagawa nila sa Crimea. Dito, nagiging mahalaga ang pag-atake sa mga bangkang nagbabantay sa tulay ng Kerch. Mas mahalaga ang tulay na yon kaysa sa iniisip ng marami para sa kapit ni Putin sa Crimea. At hindi ito dahil sa dahilan na inaakala na marami o ng inaakala ni Putin na magiging dahilan. Ang tulay ng Kerch ay inaasahan sanang maging pangunahing daanan ng supply para sa Russia. Ang mga tropa at kagamitan ay maaring dumali papasok sa Crimea mula sa mainland ng Russia sa pamamagitan ng tulay na iyon at palabas muli papunta sa mga frontline. Iyon ang plano. Pero pagdating ng Mayo 2024, hindi na ginagamit ng Russia ang tulay para mag-supply sa frontline. Napalatanda ang epektibo ang estratehiya ng Ukraine para palayain ang Crimea. Ihiwalay at pagkatapos ay umatake. Ngayon, ang tulay ay nananatiling lifeline. Pero ito ay lifeline na para sa mga Russian na ginawang tahanan ang ilegal na inanex ang Crimea simula pa noong 2014. Ayon sa Kyiv Independent, hanggang 800,000 mamamayang Ruso ang lumipat sa Crimea mula aneksasyon hanggang Disyembre 2023. Sila na ngayon ang bumubuo sa karamihan ng populasyon ng peninsula. Dahil may humigit kumulang 100,000 na lang na mga Ukrainian ang natira noong panahon ng ulat na yon. Ang paglipat na ito ay hinikayat ng Russia sa pamamagitan ng iba't ibang paraan mula sa pagbibigay ng prioridad sa mga pautang sa pabahay hanggang sa pagpapaalis ng mga mamamayang Ukrainian papunta sa mainland. Ngunit ito ay nakabatay sa pangako ni Putin ng proteksyon. Gumuho na ang pundasyong iyon. Ang pagtutok ng Ukraine sa mga bangkang nagbabantay sa paligid ng Kerch Bridge ay babala sa mga Russian sa Crimea. Kayang tamaan ng Ukraine ang tulay na iyon anumang oras, at kaya nitong tamaan ito ng malakas. Maaring mapanood ng mga illegal na taga-Russia sa Crimea ang pagkasira ng nag-iisang daan palabas, tulad ng mga nabigong pangakong proteksyon ni Putin. May pagpipilian na sila. Umalis habang buo pa ang tulay para makatulong sa pag-derusify ng Crimea, o manatili at posibleng masaksihan ang pagbagsak ng Kerch Bridge at unti-unting pagbagsak ng depensa laban sa Ukraine sa bawat drone strike. Panandalian ang resulta ng estratehiya ng Ukraine, pero pangmatagalan ang layunin nito. Naniniwala ang bansa na mapipigilan nito ang Russia sa mainland at magdudulot ng matinding kaswalti hanggang mapilitang umatras ang Russia. Pagkatapos, pwedeng pagtuunan ng Ukraine ang pagbawi ng Crimea sa tradisyonal na paraan, pero baka hindi na ito kailangan. Sa oras na dumating ang pag-atras ng Russia, maaaring ang mga pag-atake na nakita natin noong huling bahagi ng Abril at unang bahagi ng Mayo ay tuluyan ng nagtanggal sa presensya ng militar ng Russia sa Crimea. Hindi na ito tungkol sa opensibang lupa. Maaaring makuha ng Ukraine ang Crimea habang umaatras ang Russia dahil sa mga pangmalayong pag-atake nito. Hindi ibig sabihin nito na hindi kayang-kayang palayain ng Ukraine ang teritoryo nito gamit ang puwersa kapag kinakailangan. Nagbigay ng higit pa sa sapat na patunay ang Marso 2026 tungkol doon. Sa loob ng isang buwan, nagdulot ang Ukraine ng rekord na kaswalti sa Russia at napalaya ang malaking bahagi ng teritoryo dahil sa matatag na pamumuno at aktibong depensa. Gusto mo bang malaman pa? Panoorin ang video namin tungkol sa malalaking tagumpay ng Ukraine nitong Marso. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang masinsinaming pagsusuri sa mga susunod na yugto ng estratehiya ng Ukraine sa Crimea. Salamat sa panonood.